Ngayong araw ang ulam natin ay sinigang na hipon at gumawa rin ako ng mga juice. Naglagay din ako ng mga ilaw dito sa mini garden natin at syempre magbubukas na naman ng mga parcel. Magandang araw mga mare, ito at kakatapos ko lang mamalengke kaya diretso tayo sa trono natin. Saan pa nga ba yan kundi dito sa ating kusina? Magjujuice nga pala ako ngayong araw kaya ito at napakarami kong binili. Ang lalaki nga nitong nabili kong kamatis tapos napakamura na rin ngayon. Itong hipon naman nabili ko ng 140 at kalahating kilo ito. Nagpakulo na nga muna ako ng tubig bago ako maglinis itong mga gulay. Magbabatch juicing nga rin pala ako kaya bumili na ako nitong lemon, apple at pipino. Hiniwa-hiwa ko lang to ng maliliit para magkasya sa juicer natin. Kapag nagluluto nga ako, mas gusto ko na hinahanda ko muna lahat bago lutuin para hindi masyadong makalat. Ito at kumukulo na rin itong pangsigang natin. Nilagay ko na itong kamatis at sibuyas. Mas masarap sana kung totoong sampalok kaya lang wala naman ako nakita kaya ito na lang muna. At habang nakasalang nga ito at nagsimula na akong mag-juice. 3 ingredients nga lang ang gamit ko pero next week ay susubok naman ako ng iba. Itong recipe na to itinuro lang sa akin ng kumare ko at ang sarap niya kasi hindi ganoon katamis, hindi rin ganoon kaasim at saktong-sakto lang yung lasa niya. Bagay na bagay nga ito kung nagsisimula pa lang kayo mag-juice. Malambot na rin pala itong mga kamatis natin kaya dudurugin ko na muna. Mabilis lang din maluto itong mga hipon kaya sinasabay ko na dito ang pagpapalambot nitong mga gulay. Bale ito na nga pala lahat ng juice na nakuha natin mga mare. First time ko nga mag-juice ng ganito karami at nakakatuwa pala siya gawin. Sinaling ko na rin dito sa mga lagayan para meron kaming ma-stock sa ref. Di rin kasi kaya ng powers natin kung araw-araw ko tong gagawin. 350 ml nga pala itong mga bote at ayan nakapuno ako ng 6 na bote. Saktong-sakto at luto na rin itong ulam natin. Tinimplahan ko lang din ng asin at ito na ang ating sinigang na hipon. Ang dami na nga nitong hipon at mahigit 200 naman ang nagastos natin para sa ulam na ito. I-update ko na rin kayo para sa mini garden kahit wala naman nagtatanong. Bale ito at gumagawa kami ng pagpapatungan ng mga halaman. Coco lumber nga pala itong ginamit naming kahoy kasi ito na yung pinakamura. Maglalagay din pala ako dito ng ilaw para mas maganda to paggabi. Sakto at meron din kaming string light dito na hindi na ginagamit kaya ito na lang muna ang ilalagay ko. Maganda nga ito kasi minsan dito rin kami tumatambay kapag madilim na kasi medyo mahangin dito. Bukas nga ay makakapaglipat na kami ng mga halaman at medyo na-excite na ako. Science of aging na ata to mga mare kapag halaman na ang pinag-uusapan. Asya ayan lang muna ang update sa ating munting garden. Ma-share ko na din sa inyo itong na-order ko na folding chair pero pwede rin naman maging folding bed. Nagpalit kami ng mas maliit na sofa kaya ito at naghanap ako ng ekstrang upuan lalo na pag nanonood kami ng TV. Kung naghahanap kayo ng reclining chair na foldable, na pwedeng tulugan at pwedeng mabitbit kahit saan, naku ito na yun. Pwedeng ganito na merong foam para mas komportable tulugan. Maganda nga rin itong gamitin lalo na kung gusto niyo magpahangin sa labas. O kaya naman gamitin kapag ka may outing o kaya magbi-beach. 2-in-1 na din ito kaya hindi lang siya upuan, pwedeng rin siya maging folding bed.